Hello everyone and welcome to Riel's Brain Fart. And I'm back. And this time, meron akong guest sa aking tabi. She is a woman of many talents. Woman of many ages. And she has been here since the beginning of time. Si Daphne! Hello, Mami Daph! Hi! Hindi ko alam kung kailan ako papasok. Basta introduce yourself naman sa mga ilang listeners. So, kailangan ako humarap sa... Hi, I'm Daphne. Yun lang. Okay, intro na lang ito. Si Daph ay na-meet ko sa Frisbee. So, Filipino rin siya obviously dito sa Sydney. So, thank you for coming to my podcast, Mami. Sure, no problem. So, meron akong surprise question for you. Let's get Surprise started. agad? Oh, surprise question. Gusto mo bang mag-intro? Bakit gano'n? Nakala ko may questions muna bago mag-surprise question. Hindi, may surprise question ako kaagad. Okay. Okay. Tell me your age without telling me your age. Sana pala sinabi mo kayo ng umaga pa kung ano yung tanong. Isip ko, tell me your age without telling me your age. Pwede ako mauna. Sige. Okay. Ako ay, tila ibon kung lumipad. Dun 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 dun. Narda. Guess what? Ano pa na naging age? Tell me your age without telling me your age. Kanong era ba or anong age ba naririnig yun nung kasikatan? So gano'n. Oo, So, ganun. genre ng music. Hindi, isip ka rin. Pwede mong sabihin, luluda mga tala o alam ko na, Hindi 1970s. ako creative. 1970s Hindi, ka. sige ako, meron. Sige, ano sa'yo? Britney Spears. So magkalapit ang edad natin. Hindi nalalayo, kaya Hindi wag kang na- So ilang taon ka na ba, Mami? Ano? Kasi, Wala mo. 26? Di ba yung podcast mo may title? Yung title nito ay 30 ka na. Ano na? Ano na nga ba? Yun na nga, that's it. Oh, So, yung 30s. 30s. So, basta around 30s tayo. Around 30s. So, sasabihin mo natin? Hindi, wag na. Basta na doon kami sa spectrum of 30 to 39. So, ako, mid-30s. Mid-30s. Ako Para nasa... at least meron pa rin. Sige. Mabuti ka. Ako naman nasa early 30s. Okay. Okay, At least meron pa rin. So, dahil sa usapan tayo ng 30 ka na, ano na? So, magsimula muna tayo sa nung 20 years old tayo. 20 Okay. plus. How would you describe your 20s? 20s. Siyempre galing kang school. Oh. Ang mahal ang tuition mo, di ba? Mm-mm. Or nagpakahirap ka graduate. So, yun yung phase na parang hindi mo alam kung anong gagawin mo after. Tapos wala ka rin pera kasi kakagraduate mo lang. Tapos hindi mo alam kung maging successful ka sa buhay mo. So, ang daming noise from society. So, naisip mo na yun, 20s ka? Oo. Kasi, so, for me, yung 20s ako, doon ako nape-pressure. Yun yung pinaka-stressful part so far. Dahil nagpaplano ka ba? Kaya ka nape-pressure? Kasi meron kang aspirations. Oh. And hindi mo alam Go kung... getter. Siyempre meron kang dreams. tama. So, hindi mo alam kung yung first step mo out of school will lead you to that dream. So, hindi mo alam kung tama or mali. So, Pero ano man tinake mo, sa mga ilang listeners, anong tinake mo nung college ka? so I graduated industrial engineering. At ngayon ay ikaw ay isang Supply chain planner. Supply chain. Princess Sarah. Princess Sarah. Nagbabalat Okay. ng ano. Ako naman ay, kwentuhan ta, pwede mo ko tanongin ng questions. Kasi ang bilis mo magtanong, Mi. O sige, bagala ko. Gusto ko rin mag-share. Noong 20s ako, ano ba? Feeling ko opposite sa'yo. Kaya nga nung narinig kita parang opposite. Noong 20s ko kasi go with the flow. Hindi ko naiisip kung anong next. Basta lang pag may offer, yes. Pag may next job opening, yes. Tapos kung ano lang malatag talaga ng mundo, yes lang ako ng yes. Good ba yun or bad sa tingin mo? Feeling Looking back. It's right, sa akin perspective ko, it's right to be like that at your 20s. Kasi, na-realize ko, which we will talk about later, nung nag-30s ako, hindi na ako pwede maging ganun. Di ba? Hindi na pwede. So, nung 20s ako, medyo na masaya ako na naging go with the flow ako. Pero, sana, nag-spend ako ng time magwalwal. Kasi strict parents ko eh. Hindi ako pwedeng lumabas-labas. So, ayan. Ako naman baliktad. Hindi. So, yun nga. So, stress ako nung 20s. Pero pagdating ng 30s, dahil nga
in a way, parang meron ka nang na-establish. Parang medyo alam mo na comfortable ka sa mga certain things. So parang nakaka-create na ako ng safe zone. So pwede na akong mag-slow down. Okay. So, baliktad nga tayo. Parang ikaw, baliktad your tayo. 20s is your time to build the foundation para by 30s, okay ka. And it's anchored in the fact na ang dami ko anxiety ng 20s ako. So ngayon, parang mas overcome ko yun. Kaya ngayon, look at this. Woman of many talents and many ages ka, Mami. Okay. So, ngayon ko lang nalaman na opposite pala tayo. Oo nga. Hindi natin ito Hindi pa pag-usapan na yun. Galing. Okay. So, dahil pag-usapan natin yung 20s natin, mabilis tayo. Pack, next question. Sige, go. Go, tayo? How would you describe naman your 30s? Sige, ako magsimula. Nasimulan ko na eh. So, Sige. ikaw naman. Sige. 30s ko, ito yung mas nagkaroon ng direction yung life ko. Hindi, kasi nag-start ako mag-move overseas 26. Ikaw, baka lumipat dito? 30 na. 29, paalis na ako. So, 30. Hindi nga, 31. 31 pala. Okay. So, Okay. alam niyo na kung Alam niyo saan kung ano yung mid-30s niya. So, mga 30s na. Early 30s ako lumipat dito. Gets. Ako naman, nag-start ako mag-overseas 26, di ba nga nasa Singapore ako noon. Tapos, pero nung 26 ako, yes person lang din ako. Siguro kasi hindi ko pa nakikita yung sarili ko na mag-settle sa isang bansa. So, nung pumunta na ako ng Sydney, which is at the age of 28 ata, o 28, parang sabi ko, ay, gusto ko na mag-settle. So, doon na ako nag-start magplano ng buhay ko. Which is yung pinag-usapan natin kanina, like residency, citizenship afterwards. So, kung nung 20s ako, go with the flow, yung 30s ko, May direction na. Oo, may parang step by step na. every year, meron akong, goal. That's good. Oo. Ikaw wala, no? Yan. Yung pagdating ko dito, Oh. parang feeling ko I need a break. So, pagdating ko dito for 1 year, 2 years. Tapos COVID pa noon nung dumating ako. So, parang YOLO. So, Okay. wala akong plano. Pero happy ako. Siguro kasi, nagkayod ka na for the past 10 years of your life, no? Siguro. Oo. Kasi sa good job Pilipinas, ka dun. iba rin kasi yung culture, di ba? So, Totoo. parang yung mga tao, taas na expectation. Or, yun din kasi yung in-expect ko sa sarili ko, ganyan. Actually, segue to the question na meron tayo. You mentioned about expectations ng culture natin sa Pinas. So, ano yung mga bagay na kinakabwisitan mo about the mindset ng mga tao sa Pilipinas when it comes to age, especially once you hit 30s? Ikaw muna. Yan tayo. So, ako magiging bearer ng something. Siguro, ito. I mean, 20s pa lang ako, meron ng timeline yan. Sinasabi nila na by 25, dapat ay someone ka na, 27, magpapamilya ka na, 29, may bahay lupa, ganyan, may family, tas 30. Established ka na, very ganun. established. Parang, kasi siguro yung mom ko kasi baby boomers. So, parang they grew up thinking na if you are doing the right thing in life, if you are hitting this checklist in this age and in this timeline. Me, 30 na tayo. Ano na? Wala pa ako nahihit doon. So, yun yung kinakabisitan ko. Tsaka siguro, yung notion na parang na-feel ko na you have to have material things to say that you're happy. Especially when it comes to money. And also the fact na, magiging successful ka lang kapag ganito yung estado mo sa buhay. Na dapat sa 30 ganito. Yun din. So, so aside from lahat ng, kaya nga ako stressed, diba? Kasi nga may mga ganong timeline yung mga tao. So, aside from that, yun nga, yung definition ng success and happiness, nung 20s ka, parang feeling mo, happy kapag na-reach mo yung milestones na yun. So, nakakainis kasi hindi naman totoo. Kasi people, hindi sila makontento, diba? So, kahit ma-reach mo yung certain milestone, meron ka pa rin gusto, meron ka pa rin. So, for me, yung definition ng success, ng happiness, nung 20s ako, nakakainis.
kaysa ngayon. Kaya nga, isa yun sa mga reason ba't nung 30s ako, na-relax ako. Kasi parang, ay, pwede pa lang. Hindi pala magiging perfect lahat. So, na-intriga ako, anong definition ng na-intriga rin yung mic. Anong definition ng happiness sa'yo nung 20s ka? Hindi, yun nga. Magiging happy ka pag na-reach mo yung mga milestones na in-expect sa'yo ng society. Okay. Na parang, nung nag-30s ako, parang feeling ko, pwede palang hindi. Magiging happy ka pala kahit wala yun. So, Naiyak naman ako dun. naiyak ka? Grabe na. Ba't ka naiyak? Hindi, char lang. Hindi, pero totoo nga, siguro yung nakakainis talaga yung may timeline and standards of what success should look like and what happiness should look like. Na feeling ko ay sa society natin unti-unting na be-break. Di ba kasi sa edad natin may iba na may mga sa tinatawag, alam mo yung DINK? Double income, no kids. No kids. Di ba? Pero ngayon lang yun eh. Ngayon lang yun na i-invento yung mga ganyan. Pero dati kasi, dapat, pag babae ka, kunyari, tas wala kang asawa, ay, ba't wala ka pang asawa? O kaya nakapag-asawa ka na, tas wala ka pang anak, ay, ba't diba? wala ka pang Hindi anak? nga nakokontento. Hindi nga nakokontento. Hindi natatapos, Tapos, pag nagkaanak ka, ano yung anak mo? Sa nag-aaral? Sa, yun. Tsaka lagi, kunyari, yung anak mo ba, so kailan na yung lalaki? Di ba nakakainis? Hindi natatapos. Kaya nga, so yun yung yun yung nakakainis na. I agree. Oh, tubig daw. Ano nangyayari? May pa-filter. Pinifilter mo niya yung ilaw. Titulungan tayo ni Kaina ng magandang ilaw eh. Dapat gumanda kami dyan yung may ano. So in short, parehas din tayo ng ng sentiments sa mga kinakainisan ng standards of ano ba dapat by 30s. Yes. Gets. Okay. So meron kang question dito. Ikaw naman Asa tanong? Yung popular conversation. Okay. Ano yung, so, di ba, syempre iba yung mga mindset ng 20s and 30s. Ano yung mga popular conversation ng 20s ka? Tapos ano yung difference nun sa types of conversation ngayon na 30s na tayo? Okay. So, ang next question is, ano yung mga popular conversation topic ng 20s versus 30s? At ano yung mga significant changes? Then, from the 20s versus the 30s. Yes. Okay. So, yung sagot ko dyan, na pangatlong take na to. Dating. Kasi, di ba nga, nung 20s tayo, parang ako personally, napalaki ako na kung sino man yung naging partner ko nun, yun na until the end. So, lagi kang may ideal mindset. Hindi naman laging ganun. Di ba? Nagkakaroon ka ng mga, you meet people, and then, nagbe-break kayo, tapos, may mahanap ka ulit, and then, basically, it's a learning process din. So, topic yun ng conversation. Topic and conversation. So, pag nag-usap tayo as friends, nung 20s tayo, na parang dawa yan na ba yan? Papakasalan mo na ba yan? Okay. Diba. Meron akong side question dyan. Side quest. Side quest. Tapos, nung nag-30s ako, with the day and time of online dating and apps, hindi na. I mean, most of the people na nami-meet ko, or I would say even myself, more of cautious na because I learned na, it's just that not all the people that I met are the one. And okay lang yun. And ngayon, may mga terminologies na such as situationship, FUBU, one night stand, ano pa ba, mga casual dating, na ang mindset nila is maybe just to really get to know the person. And then from there they will assess sila na ba. So ngayon 30s ang usapan na natin. FUBU lang ba 'yan? Di ba? One night stand lang ba 'yan? O kailan yung next date mo? Oo. Di ba? Mga red green, ganun na. And I think there's nothing wrong with that. I mean, yes, the barrier to entry to dating is very low. And then, kaya rin siguro yung mga tao, mas nagiging maingat. Kasi ang dali na lang makipag-date eh. Saka ang daming scammers din ngayon. So, Exactly. hindi mo rin alam kung alin doon yung totoong... Minsan may catfish pa nga eh. Ano yung catfish? Ay, mami, wala Oh ka... my God. Ibang generation na ba? Ang bilis na magbago. Ito yung mga nagpapanggap na sila pero hindi sila. Pag nakita mo, hindi ito yung nasa profile niya. Tsaka may yung yung hindi exclusive relationship.
mga open-ended. Or tatlo kayo. Oo, tropol. Di ba? O, ikaw naman. Grouping? Group yourself into 3. Related to that. Sige, ano yan? So, nung 20s ka, yung konting gestures, kinikilig ka na, like, nag-kiss na ba kayo sa cheeks? Or, so yun yung pinag-uusapan, uy, naghinawakan ko siya dito. So, yung parang friend natin ngayon na parang, Tama. di ba na 20s ka gano'n? So, lahat heightened. Oo. Heightened yung mga ganong Pero ngayon, parang, kinisan mo na, okay, hindi pa rin. Di ba? Hindi pa rin yun. So, yung interaction na is, kinain mo ba? Okay ba? Sexually compatible ba kayo? Oo, ganun. Uy, naging isang malaking factor na yun with dating, Oh, tsaka yung nagpo-protect ka ba? Oo, ano ba diba? yung may mga protection ka ba? Paano mo na-ensure na safe yun? Na safe ka. So, ganun na yung mga conversation. Parang parang to sum it up, our 20s are very conservative. Kasi nag-explore ka pa, tapos takot ka pa. Takot ka. So, yun talaga yung theme sa akin ng 20s eh. Takot ka. Gets. Sa bagay kasi parang hindi, tingin mo ba we were, we're so sheltered with knowing the outside world, kaya takot tayo. Yung generation din kasi natin, yung internet, nagsa-start pa lang. Totoo hindi naman. tayo yung generation na hindi pa nagsasalita o nagbabasa, marunong na magpindot. Hindi pa tayo yun. Nakaranas pa tayo ng walang internet at all. Oo, naranasan ko pa nga yung dial-up, yung pag tumawag ka, kasi ginagamit yung telepono for internet. Oo. So, diba? So, feeling ko kaya yun din. Hindi rin natin alam. Wala tayong masyadong. Ngayon, pag may hindi ka alam, titignan mo sa TikTok. Agree, sa Google. So, mas alam mo na ngayon. Oo. And dahil rin siguro sa sobrang advanced ng mga bagay-bagay, tawag dito, naman nawala yung thought ko. And parang na-realize ko lang na dahil sa sobrang advanced ng mga bagay-bagay, yung mga tao, I think they're making these labels or these kinds of these forms to also protect themselves. Na parang hindi ko naman sure kung siya talaga di mag-casual dating lang kami. So, para to their mind, basta ito yun. May definition. Oo. Na kapag, hindi naman nakapag lumagpas ka doon, hindi sa talo ka, pero we set the boundaries na in rules eh. Pero feeling ko okay din yun. I think so too. At least sa mind natin, may logic siya. Kaysa yung parang sobrang labaw natin ma-define kung ano yun. So, I think okay din na nagkaroon ng branches. So, I guess ito rin yung isang bagay na nag-change from then and now, no? Speaking of changes, what are the physical and mental changes that you felt as you grew older? Okay. Physical. Physical. Feeling ko 30s, mas nakilala ko yung sarili ko. Kasi yung like physically, alam ko kung ano yung normal na na painful sa hindi. Parang nung 20s ako, again, anxious ng 20s. Konting sakit, shit, mamamatay na ata ako. Okay. So, pupunta ako ng doctor, magpapacheck up ako. So, overthinker ka, mami? Ng 20s. Okay. Pero ngayon, nalaman ko na, kasi hormonal lang pala, or ganyan kasi talaga pag ganito yung ng period, or whatever. So, mas alam ko na siya ngayon. So, mas hindi ako natatakot. Then, alam ko rin na it's because wala akong exercise, or tinamad lang akong uminom ng vitamins, ganyan. So, kaya nangyari. Oo. So, pero nung 20s, parang, shit, bakit ganito, bakit ganyan? So, physically yun yung nag-change sa akin. Okay. So, ngayon, alam ko na kung paano mas alagaan yung sarili ko. Nice. Strong, independent. Sa mentally ba meron ka? Mentally, yung biggest change nga is nawala yung anxiety. Less anxiety. So, that's para good. siyang yung movie ng, ang Ano tawag to? nito, nakapanood mo na ba? Inside Out 2. Ay, hindi pa. So, parang, So, sino ka? Si anxiety? hindi kasi may portion do. Panoorin mo Sige. So, gusto mo ba na spoiler? Wag na. Hindi, pero parang ganun din kasi essence ng life. Parang at your puberty, lalabas yung anxiety. So, nandyan siya. Tapos, i-replace niya yung joy, i-replace niya yung sadness, and anger. I-replace niya yung basic emotions. Okay. Tapos, minsan, siya yung mag-rule sa life mo. So, nakaka-paralyze yun, Nakaka-paralyze yun. So, pero, yung core mo, hanapin niya yung joy eh. So, panoorin mo. Maganda. Sige. Na-interesado ako. Maganda siya. Kasi alam ko new character si anxiety, Si anxiety, diba? oo. Okay. Feeling ko mas adult, siya eh.
yung film. film siya kaysa Okay, sige. kasi parang mas makaka-relate ka. Ang gusto ko yan. Pero gusto ko maganda, yan. magaling. Okay. Galing ni Disney doon. Thank you, Disney. Sa akin naman, physical, mas na-realize ko yung, mas na-enjoy ko yung mga physical activities. Sa Pilipinas kasi, kaya hindi ko rin siya magawa kasi traffic. Exactly. Di ba? Parang, Hindi conducive. hindi conducive, hindi accessible yung, kunyari, mag-gym ka, ayoko na mag-gym, ang traffic. Tapos, Sa rin, init. ang init. Dito, nung nag-Singapore ako tsaka sa Sydney, lahat naglalakad. Nung parang from bahay to train, 7-minute walk. From bus to another station, 10-minute walk. So, parang na-realize ko na, at ito pala, mami, maganda sa brain din ng walking. So, merong isang neuroscientist. Si Wendy Suzuki, basta Wendy, search nyo na lang. Na ina-advise niya na walking, it might seem very a small thing to do, but it really helps your tara, brain. mag-walking na tayo after nito. Ito lang na araw. It also helps you with your memory. So, ayun, nung nag-30s na ako, na-appreciate ko yung sunrise. Tapos maglalakad ka with sunrise. Tapos morning. Tapos natuwa ako sa frisbee game natin. Kasi cardio yun. Tapos force tayo mag-workout, diba? Tapos nag-gym na rin ako, 2 times a week. So, yun yung naging changes ko. And I think siguro rin dahil nga sa atin sa Pinas, hindi talaga accessible. Oo. So, parang privilege lang yung may access to kasi good things. Plus, lahat ng bagay na malapit, tina-tricycle mo rin, di ba? O, paano ka pa maglalakad? Tsaka hindi, mabaho. Mabantot. Parang wala ka rin, pollution. Tsaka wala rin malapit na scenery para to do a walking. Walang park na maganda para maglakad-lakad, mag-sightseeing. Nung bata ako, pupunta kami sa CCP kasi may dagat. Ngayon? Mabaho kasi yung Manila Bay. Totoo. So, parang, okay nga, maganda. Maganda kasi yung sunset sa Pilipinas, pero hindi siya hindi siya okay for agree. And then yung sa Manila. So, okay yung islands. Okay. yung mental change ko naman ay mas napaprioritize ko yung mental health ko. Kasi feeling ko nung 20s more of go. Di ba? Ayun, kinoconsider mo na. Oo, na parang na dati, basta kung may binato sa'yo, magtuloy ka lang, batuhin mo na lang ng tinapay. Basta go so, on with life. ikinamature mo yan. Kinamature ko. Pero ngayon, pag malungkot ako, ay nagsisimmer ako sa kalungkutan. Na I validate my feelings. Ay! Itong yung photoan natin, technician. Hindi. Pero yun nga kasi na-realize ko na yung health pala, hindi lang siya physical health. It's also mental health. Yes. And if hindi okay yung mental health mo, mag-manifest siya sa life mo and in your physical health. Isa yan sa pinaka-learning ko that applies to work. Kasi dati parang, yes sir, yes ma'am. Exactly, di ba? So, ngayon parang pag hindi ko kaya, so masasabi ko na talaga hindi ko kaya. Kasi pagka na-burnout ka, lalo kang hindi makaka-perform. Diba? Yun. So, yeah, dati hindi ko yun nire-recognizing. Ngayon nire-recognize ko na siya. Na pag kailangan mong, yan, yung ginawa mo ngayon, di ba? Kulbukol. Pag kailangan mo mag-take ng break, take ng break. Pahinga. Ganun talaga. Agree. It's okay. Kasi yung mga ka-work mo, yung boss mo, tao lang din sila. I think it's nice to remind ourselves na we're also humans. Yes. And we deserve to be a human and feel like human. Yep. So if certain people doesn't treat you like human, wag mo na silang i-deal with. Parang, true. It doesn't matter if boss mo siya or friend mo siya, pagka hindi ka nila i-consider like a human, yan. Ibig sabihin toxic na tao. Stay away. Meron akong kwento dyan. Mag-extend tayo ng 30 minutes. Mga 35 minutes. May 4 minutes left na lang tayo. Merong magtatay. So, yung anak niya nakakita ng gem out of nowhere. Sabi niya sa tatay niya, Dad, I found a gem. Sabi niya, how much would this cost? Sabi ng tatay niya, okay, go to a baker. And then once you meet the baker, and when they ask you how much is that, raise your 2 fingers. Okay. Pumunta si Kuya. Sabi niya, hey, baker, I have a gem. Sabi niya, oh, that's so beautiful. How much does it cost? Sabi niya,
So he raised his 2 fingers. Sabi nung baker, $2. I can buy that. So pumalik ulit kayo si bata. Sabi niya, Dad, $2 daw. Sabi nung baker. Sabi niya, okay, now this time, go to this antique shop and do the same thing. Punta siya sa antique shop. Sabi niya, I have a gem. He raised his 2 fingers and sabi nung antique guy, $200. So pumunta siya ulit sa tatay niya. Now the last part is, sabi niya, now go to a jeweler. Ask him, how much would it cost for him to get this? So he raised his 2 fingers and the jeweler said, $2,000, I can get that. So moral lesson of the story is you have to know your value. Kasi each people will value you based on what they know. Yes, totoo rin yan. So kung hindi mo alam na worth 2,000 ka or worth 2 million ka, you might just get a $2 bill. Oo. Galing! Alam mo, in relation to that, meron pa time. May 2 minutes. Gusto mo i-cut natin para tuloy-tuloy yung thought mo. So yung thought ko, Dagdag mo? Ano ang bag? teka lang, pabalik ko muna. Sige. Yung sa about value. Sige. Okay. Kasi nung papunta ako dito, feeling ko hindi ako ma-hire. Ganyan. So, kasi syempre, Pilipinas lang ako nag-work. So, hindi ko alam kung pares lang ba ng standard, ganyan. Pero, yung nagbigay sa akin ng courage. Okay. Sabi ko, ang tagal ko nang ginagawa yung work ko. Okay. So, siguro naman, meron akong alam. Makukuha ka. Meron akong alam. So, yung nagbigay sa akin ng confidence is yung value ko sa sarili ko. So, kailangan magtiwala ka sa sarili mo talaga. And, yun lang. Yun lang talaga yung key. Totoo. Para magkaroon ka ng first step towards anything. Kasi, the more na hindi ka nagtitiwala sa sarili mo, the more na hindi sila maniniwala sa'yo. So, yung first step is to believe in yourself. By the power given by the Almighty. Yes. To build on that, Mami, may, nung 2015, dark moment ko in life, I'm gonna cry. Merong speaker nun, sabi niya, be interested in your life because no one else will. Exactly. Di ba? Be your own patron. Parang kung hindi mo nga ma-appreciate yung sarili mong buhay or sariling ikaw, wala mong ga-appreciate talaga sa'yo. Tapos, ito naman, ibang, parang sa life din, at the end of the day, it's yung sarili mo yung yung kasama mo lagi, yung parang mamamatay ka. Ikaw lang yun eh. So parang dapat you're kind to yourself your whole life. Wala, yun lang. So nag-iba na off target. Parang wala nang 30 na. Okay, 20s versus 30s. Ano bang question natin? Actually, last question na last tayo. question. We're right on time. So we've covered the 20s and 30s. Ang last question natin ay, if the 20 version of you will talk to your 30-year-old self, what advice or what Bible verse o anong quote or something ang maibibigay mo to your 30-ish self? Yan na. Ay mo mauna? Sabi ko sa'yo kayo na mag-isip ka ng answer. Siguro yung first, pwedeng marami. Mga dalawa. Sige. Siguro yung first is, lahat ng hard work mo, it will pay off. So, pwedeng mag-ibang path ka, pwedeng same path, pero whatever you build now, kung ano yung ginagawa mo ngayon, is worth it. So, okay lang yan. Okay lang mahirapan. Amen. Okay lang magkamali. Kasi meron niyang purpose for your future. So, chill ka lang. Chill ka lang. I mean, go, pero don't worry too much kasi whatever it is, even if you fail or make mistakes, you can use it for the future. Ganda. Maganda. Iyak na naman ako. Sa'yo may pangalawa ka. Wala. After mo. After ko, ano ba? Sige. So, ito. Ang naisip ko ay, ano ba? Okay. So, syempre, when you're transitioning in life, there are a lot of things that you have to let go of. And minsan, it's really hard to let go of such things kasi pinagpaguran ko yun eh. O kaya minahal ko yun eh. Tapos nawala eh. The thing is that the tighter your grip is, the harder you'll be able to get out of that. And that's how, scientifically, that's how the brain works. Parang the more na tinatry mong sabihin sa sarili mo na you have to let go and you have to detach yourself,
the more you'll be so attached to it. So, question, so paano? Ano kailangan kong gawin? nga. Para matigil yung kadiluluhan ko. Kahibangan mo. The answer is, you don't have to, and because you can't. The only thing you can do is, you can tell yourself that you can stare blankly at the ceiling and cry for as many hours as you want. Right. You let yourself crash and burn. You let yourself turn into ashes. Because here's the thing, Mami. You will realize at the end of the day, you will find yourself standing in the ruins of what you used to have and what you used to be. So in short, embrace. Embrace it. Kasi in that embracing moment, Iyak tayo niyan, Mi. iyak tayo, Mami. You will be able to realize na you are actually having a new version of you. It's like a Yeah. phoenix. Oh, you're just rising from the ashes. Hindi kasi yung natutunan ko na parang, Pero maganda yan. diba? Tsaka yung parang key takeaway ko talaga dun is, for every heartbreak, whether relationship, life, career, or whatnot, parang lagi ko sinasabi, I want to go back to the old me. Sabi ko, I have to rebuild myself para mabalikan ko yung dating ako. Pero na-realize ko, there's no point. Because that old me was ignorant. Exactly. Bakit ko kailangan balikan yun? That old me is someone who didn't encounter shit in life. Kaya ang ignorante ko. So now, instead of trying to go back to the old me, I am becoming a new me. So it's a new me because there's a new season in my life. Oh. So that's the big transition from me 20 to 30 years old. And it's exciting. Oh, exciting. Oh, ikaw, ganda. Kita ko sa aura mo, te. Thank you. Excited ka. Naka-lip tint lang ako. Hindi mo sinabi, kailangan mag-lip tint. Oh, ano ang Yung second, Sige. listen. I am Noong alone. 20s ako, feeling ko alam ko lahat. I mean, alam ko yung path na gusto ko. Oo nga, very planner ka kasi. So ang advice ko sa 20 self ko, aside from the first, is you also listen to people. So, pwede mong hindi sundin, pero give them the benefit. I mean, mas, lalo na yung older people, kasi alam nila. So, ngayon ko na-realize, mas marami talagang alam yung older people. Agree. So, dati kasi parang, hindi, ganyan, mas alam ko to. Pero, hindi. Marami talaga silang alam. So, if mas okay magtanong and recognize na dumaan sila dun. So, listen to people. That's it. Okay. Yung dagdag ko dyan, may dagdag. second as well. Sabi mo, listen to people. It's also good to ask help from people. Yes. Na, alam mo yun, na na-realize ko, this is scientifically proven again. Na sabi pala nila, hindi ko alam kung anong hormone yun, kung oxytocin o something. Basta a happy hormone is actually, nakukuha mo rin siya when you share your struggles with other people. Yun. Kasi, parang ang lungkot lang din na when you don't share your struggles to other people, you're actually denying them from experiencing your life. Yeah. Kaya tinan mo, magkasama tayong tatlo dito. Tinan mo, Nag-share tayo sa share tayo ng struggles. agony. Hindi, pero ayun. I mean, especially when you move pala overseas, community plays a big part. So, share your life with them and they will share their life to you as well. Yep. Ganda. Ay! May sense tayo. Okay. Okay na. Okay na So, yan. Thank you, Mami Duff. At You're welcome. dyan na po ang, nagbabalik ang Riel's Brain Fart. And I hope you enjoyed it. Thank you!